Forces ng buong sandatahang lakas at pati po sa future ng kabataang Pilipino, tinira din po at kinaltas. 65 billion pesos both sa elementary and high school and pati sa tertiary level sa college. Why didn't the AFP move now? What are they waiting for? Sabi ni Alma Altura. Yun nga po ang problema sa konsepto nila ng chain of command. Pag sinabi pong chain of command, sumusunod sila sa konstitusyon na ang kanilang commander-in-chief ang dapat kinikilala nila. At hindi sila pwedeng bumangga o kaya mag-question sa kanilang commander-in-chief kahit pa na ang kanilang commander-in-chief ay bulok, magnanakaw, kumukurakot, at involved sa illegal na droga. That I cannot understand where the doctrine is coming from na bulok ang presidente at ito ay nalulubog at nalululong sa bisyo at droga, and yet kikilalanin mo pa rin ang tinatawag na chain of command. That is blind obedience. And blind obedience is not equivalent to loyalty. Loyalty must be to the Constitution, not to the person. The loyalty must be to the rule of law and to the interest of the people, not on the politicians. It says, but when the commander-in-chief, who is also the president, is involved in plunder, in corruption, in drug abuse, and other activities na karumal-dumal ang epekto nito na iniikutan niya ang batas, inaabuso ang batas at kapangyarihan, and yet you will still follow yung tinatawag na chain of command. That is already blind obedience. Medyo may mga side bit discussion tayo before po itong talakayan natin sa paano nawala ang 18 billion pesos na supposedly mandatory allocation or appropriation for AFP Modernization Fund. At ito po ay hindi ipinaglaban nila General Bronner at ng pamunuan ng AFP at ng Department of National Defense nang ito po ay kinaltas nila Romualdez, nila Saldico, mga kababayan. Hoy, by the way before ang ating talakayan, si Saldico may bodyguard doon sa Spain, no? At nagpapakita na talaga pong makapal ang mukha ni Saldico, no? Sa gitna ng panawagan na bumalik siya, nag-tour at nag-ikot-ikot sa Europa. Si Saldico, una napabalita at inamin naman niya na siya ay nasa Estados Unidos, naglulumayaw. And then pumunta siya ng France via Singapore, and then tumawid ng Spain, tumawid ng Portugal, ngayon po ay nasa Spain siya. So, napakadali po ni Saldico para kunin ito, pabalikin at i-custody sa Senado, para dyan sa Senate Blue Ribbon Committee. Isang utos lang ito ni Marcos Jr. Sasabihan niya ang Department of Foreign Affairs na mag-file ng kaso o magpetisyon sa korte para isuspend at ikansila na ang validity ng passport ni Saldico. Kapag yan po ay nangyari, mabilis lang yan, matagal na yung isang linggo, no? I-expedite, pabilisin po yan ng Department of Foreign Affairs, at upon recommendation ni Marcos, ay wala namang tututol dyan kasi alam ng buong mundo na si Saldico ay naging matador, tirador nila Marcos at nila Romualdez dito sa katarantaduhan at kabalasubas at kababuyan na ginawa nila sa pundo ng mga mamamayan, lalo na sa 3 budget cycle na dumaan. Okay? Kapag nakansila at naging invalid na ang passport ni Saldico, mabilis na po siyang mahuhuli at mapapabalik sa Pilipinas upang mapanagot, maparusahan at bawiin ang mga dinambong at pinagnanakaw at kinurakot na mga pundo at kayamanan. Sapagkat pag wala na siyang passport na valid, si Saldico po ay magiging illegal alien. Aaristuhin po siya at
pwede siyang immediately ay mapadeport balik sa Pilipinas. Napakadali po, no? The passport cancellation of Saldico must go alongside sa pagpapatupad ng petition for forfeiture, seizure, and immediate issuance of freeze order sa lahat ng kanyang mga ari-arian, mga negosyo, kayamanan, bank account, bank transactions, and other related economic and business interest niya na ito ay suspect na naging bahagi ng kanyang katas ng pandaraya at pandarambong sa kaban ng bayan. Ngunit walang order na ganun si Marcos na madaliin at seryosuhin ng Department of Foreign Affairs ang pagkakansila at pagbawi ng validity ng passport ni Saldico. Ibig sabihin po, simple lang yon. Kapag ayaw, ay mayroon pong dahilan. Kapag gusto, mayroong paraan. Ayaw kasi indeed, it was Marcos na siya po, hindi nila gagawin yan kay Eric kasi siya ang nagpatakas nga tama ka dyan, Carmen Madamisilla. Kasi si Marcos at si Romualdez po ang nagpatakas kay Saldico. Sapagkat kung hindi nila papatakasin si Saldico, baka ito ay tumuga kapag napiga at kapag nagkaroon ng actual investigation pressure at public opinion pressure, pwedeng ituro nga niya ang involvement ni Marcos at Romualdez. Magkanong napunta kay Marcos, magkanong napunta kay Romualdez. Yan. So kaya nga nagliliwaliw si Saldico, may mga bodyguards pa siya, no? Ang kanyang billeting area sa Spain, ang hotel niya, sikat po itong Four Seasons Hotel. Ayan. Libra PH. Di sila makapagtago kahit saan pumupunta. Ang mga Pilipino ay nagwo-work worldwide. I agree. Titing Lim, kawawang Pilipino. BBM, resign. Ayan. Ba't nawala na mga komentary dito sa Facebook natin? Anyway, tingnan natin, may mga new comments. Ayan. Si Sernan Madamisila, garapalan talaga. Hazmaris at Monico Pagcodiang. Okay? Alberto de los Santos, good evening ka Eric. Judith Colison, Saldico can run but he cannot hide forever. Correct? Talagang nagbodyguard siya kasi takot na takot siya. Baka kuyugin siya at gapusin ng ating mga kababayang mga OFW, mga expatriates, mga Pinoy na nasa abroad kapag siya po ay natsimpuhan. Joycelyn Gisando, wow, thank you sa pagpapakulay. Maraming salamat, Joycelyn. Gina Ortiz, good evening ka Eric. Hazel Bayman Isbra from Australia. Lulay Salta, kapal ng mukha. Galit na si Lulay. Mga kababayan, puntahan natin ang main topic natin. Kung inyong maalala, nag-circulate po itong video na kung saan tumatawag si Martin Romualdez kay General Bronner. Sabi niya, hello, CSAF. General Bronner. CSAF means Chief of Staff Armed Forces of the Philippines. Kaya po CSAF ang nakalagay. Okay? O ang abbreviation. Hello, CSAF, General Bronner. Si Speaker Romualdez ito. Kasama ko dito ngayon si Saldico, si Manix Dalipi, at mga iba pang mga member ng BICAM. Lusot na ang aming ibinigay sa inyo na karagdagang 200 pesos per day na Daily Subsistence Allowance or SA para sa mga sundalo. Di, believe ka na sa akin. Believe ka na sa amin, General Bronner. Di, nagpasalamat din si Bronner, no? Kulukoy din. Judith Colison. Ay, Ma'am Judith, thank you for your support sa pagpapakulay. Deeply appreciated ko rin po. Kayo ni Ma'am Joycelyn Gisando. Okay. Sir, napanood ko yan ka Eric, sabi ni Sir Nan. Yeah. Tapos, ang SA po, ito yung daily allowance ng bawat sundalo. Air Force, Marines, Navy, Army. Ang mga pulis, mayroon din pong tawag dyan na daily allowance support.
ito po ay 4,500 pesos per month ang total. Dati, ngayon ay 10,500 pesos. Dahil nadagdagan ng 200 pesos per day, so naging 10,500 pesos per month. So nagpasalamat, no? Tuwang-tuwa si General Bronner at may ganong dialogue din si Saldico kay General Palafox sa Southern Luzon Command. Sabi niya, General, si Congressman Saldito, naalala mo pa yung pinag-usapan natin sa Misibis? Misibis Bay po, ito yung resort na pinagmamayarian ni Saldico, no? At ito po ay nagpapakita na niloloko at pinapaikot ni Saldico at Romualdez ang mga pamunuan ng Armed Forces of the Philippines at tuwang-tuwa naman po sila. Sapagkat bagamat in-increase at hindi naman pera ni Romualdez at ni Saldico at ni Marcos yun, ang daily subsistence allowance ng Armed Forces of the Philippines, subalit tinanggal naman po, take note, ang 18 billion pesos. 18 billion pesos na para sana po sa pag-modernize ng Armed Forces of the Philippines. Sa panahon po ni Pangulong Rodrigo Duterte, tuloy-tuloy yan every year. Hindi bumababa sa 18 billion hanggang 20 billion pesos po ang nakatalaga na allocation para tuloy-tuloy na mag-modernize, ma-equip at ma-upgrade ang technical and technological capabilities ng ating sandatahang lakas. Dito kay Bongbong Marcos Jr., wala pang 3 taon, once lang yata nila pinatupad ang pondo that should be appropriated in the budget para sa pagpapasiguro na ang ating Air Force, ang ating Marines, ang ating Coast Guard, ang ating Navy, ang ating mga kasundaluhan ay naka-well-equipped at sila po ay hindi nahuhuli sa mga military technological supply and capability nila, ini-enhance, binibigyan po sila ng suporta. At yan ay nakaprograma sa AFP Modernization Program. Subalit, tinanggal po ang 18 billion pesos. Hindi man lang iginiit, hindi man lang pinanindigan, at hindi man lang inilabi at pinagsuporta ni General Bronner at ng mga pamunuan ng AFP na dapat pati sa pamumuno ni Gibo Teodoro bilang DND Secretary na binanggit dapat nila sa Kongreso na hindi kami papayag, non-negotiable yan. Kapag ginawa nyo yan, nakaltasin nyo ang 18 billion pesos para sa modernization ng AFP, kayo ang magpatrolya doon sa tinasabi ninyong West Philippine Sea, kayo ang magbantay sa NPA, kayo ang magbantay sa mga inchik na lulusob sa Pilipinas na gusto nyong ipaniwala sa taong bayan. Pero walang bayag ang AFP leadership para yan ay sabihin na hindi sila pumapayag, non-negotiable, ang pagkakaroon dapat ng mandatory allocation and appropriation ng 18 billion to 20 billion pesos every year para unti-unti pong umangat ang ating kapabilidad sa pagtatanggol ng ating teritoryo, ng ating soberanya at ng ating mga mamamayan. Pero wala. Pinabayaan lang po nila General Bronner at ng iba pang mga general ng AFP na ganun po kababa ang pagtrato ng Kongreso at pinayagan din ni Marcos. Kasi kung totoo na mahal at sinusuportahan ni Marcos ang mga sundalo in his capacity bilang Commander-in-Chief, kagaya ng ginagawa ni Pangulong Duterte na hindi niya pinapalagpas na ang mga sundalong namamatay o nasusugatan sa mga labanan, laban sa terorista at mga kalaban ng gobyerno, binibisita at pinupuntahan ni former President Rodrigo Duterte para doon man lamang makapagpasalamat ang gobyerno sa kanilang serbisyo ng ating mga kasundaluhan at ng mga pulis na naglilingkod ng tapat sa ating pamahalaan. Ngayon, kay Bongbong Marcos Jr., hindi po ganun. Kasi kung nagkakaroon siya ng seryoso at makatarungan na pagmamahal at pagtatanggol sa ating mga kasundaluhan,
he could have made a veto decision. Pag sinabing veto, i-override niya ang budget insertion o budget realignment and then ibabalik niya ang 19 billion pesos para po sana sa pundo ng AFP modernization. Pero bakit hindi po ito ginawa ni Bongbong Marcos Jr.? Nirealign ang budget na ito sa AFP modernization at napunta po ito ang ibang component nito sa flood control project, mga kababayan. So ano po ang gustong ipakita dito nila Romualdez? Na madali nilang lokohin Cyrus Pamunag. Kawawa ang mga ordinaryong sundalo. Ginagamit lamang sila at pinagkakakitaan ng kanilang mga opisyal. Agree ako dyan sa binabanggit ni Cyrus Pamunag. Mga kababayan, hindi po matuwid ang ginawa na pagkaltas ng 18 billion pesos sa ating mga kasundaluhan kung kaya ang nangyari po, am I still on? Bakit nawawala yung mga audience natin? Emily G, magandang gabi. Nandyan pa ba ako? Cyrus Pamunag, Lolok Burun, am I still on? Kasi nawawala no, ang ating mga live audience. Hindi ko alam kung apektado ang internet. No? Mek1, nasaan na ang konstitusyon at COA? Good evening po ka Eric. Yes, loud and clear. Ito pong problema sa pag nagla-live ka at hindi maganda ang internet connection. Hindi mo alam kung nandyan pa ang audience mo. So, I'm sorry kung napuputol ang flow of discussion natin. But what I'm delivering the point is, niloloko, pinapasakay. Dinidiskartihan nila Romualdez, nila Marcos, nila Saldico, at mga balasubas na magnanakaw ng mga congressman ang ating sandatahang lakas, ang ating Armed Forces of the Philippines. Pero tuwang-tuwa naman sila General Bronner at itong mga ibang mga general nang tumawag pa itong kulukoy na si Romualdez at sila Saldico para ipagmayabang na sinasabi nila, oh General, binigyan na namin kayo ng 200 pesos per day bawat sundalo at yan ay dahil kami ay tumutupad sa aming sinasabi na mahal namin ang ating mga kasunduluhan. Atik, kung sa Ilonggo, atik-atik, bulatik, sapagkat tinanggal ang 18 billion pesos na para sana sa mandatory allocation and appropriation of the modernization and technological support capability enhancement ng ating Armed Forces of the Philippines at tahimik, hindi nakipag-argue, hindi man lang nanindigan at hindi naman lang iginiit ng Department of National Defense nila Secretary Gibo Teodoro, itong si Boy Malta na may Maltese passport, itong sila Bronner. Dapat ipinaglaban po nila ang what is due and rightfully ay dapat share ng Armed Forces of the Philippines sa ating budget. Ang SESTE, itong 18 billion pesos po na pinalusot at nirealign at ginawang panibagong insertion ay ginamit po sa flood control project para dambungin, kulimbatin at kurakutin. And yet, tahimik itong sila Bronner at Gibo Teodoro sa ganitong kalapastanganan na ginawa nila Marcos at Romualdez pagdating po sa interes ng pagtatanggol at pagsulong ng karampatang suporta mula sa budget at pondo ng gobyerno sa ating tagapagtaguyod at tagapagtanggol ng ating seguridad at ng ating mamamayan. I'm referring to the Armed Forces of the Philippines, and yet kung traktuhin sila ni Romualdez at ni Marcos at ng mga kagaya ni Saldico ay parang utok-utok na kaya nilang lokohin. Hindi po dapat ito At ito pa mga kababayan, kasabay po ng pagtanggal ng AFP Modernization Fund na 18 billion pesos, kinaltasan din ni Marcos Jr. at nila Romualdez at Saldico at mga alipores nila ang education sector na umaabot naman ng 65 billion pesos ayon sa datos. Yan ba ang gobyerno na nagkukunwarian
na sila ay mahal nila ang kabataan, mahal nila ang mga sundalo. Subalit anong ginagawa? Ang mga napakahalagang pondo at budget po na para sa mga sundalo, sa modernization ng ating armed forces, ng buong sandatahang lakas, at pati po sa future ng kabataang Pilipino, tinira din po at kinaltas. 65 billion pesos, both sa elementary and high school, and pati sa tertiary level sa college. Why didn't the AFP move now? What are they waiting for? Sabi ni Alma Altura. Yun nga po ang problema sa konsepto nila ng chain of command. Pag sinabi pong chain of command, sumusunod sila sa konstitusyon na ang kanilang commander-in-chief ang dapat kinikilala nila. At hindi sila pwedeng bumangga o kaya mag-question sa kanilang commander-in-chief kahit pa na ang kanilang commander-in-chief ay bulok, magnanakaw, kumukurakot, at involved sa illegal na droga. That I cannot understand where the doctrine is coming from na bulok ang presidente at ito ay nalulubog at nalululong sa bisyo at droga, and yet kikilalanin mo pa rin ang tinatawag na chain of command. That is blind obedience. And blind obedience is not equivalent to loyalty. Loyalty must be to the Constitution, not to the person. The loyalty must be to the rule of law and to the interest of the people, not on the politicians like Marcos and Romualdez. At ang chain of command ay hindi pwedeng umiral o kilalanin kung ang commander-in-chief ay mayroong kinasasangkutang malubha at karumaldumal na krimen, which is ito nga ang pandarambong at pangungurakot ng sobra-sobra na mahigit 1 trilyon na pesos ang kanilang kinulimbat. And yet, ang rason ng AFP, they are following and observing the doctrine of the chain of command. That can only be possible, ang chain of command, under normal circumstances. But when the commander-in-chief, who is also the president, is involved in plunder, in corruption, in drug abuse, and other activities na karumal-dumal ang epekto nito, na iniikutan niya ang batas, inaabuso ang batas at kapangyarihan, and yet you will still follow yung tinatawag na chain of command, that is already blind obedience, and that undermines loyalty, what loyalty should be defined for. Loyalty is to the institution, loyalty is not to the person. Malinaw po ang ating binabanggit dito. Kaya, tinalakay ko ito sapagkat maraming nagtatanong, o bakit ang AFP mag-loan? Bakit ang AFP ay parang papasok sa mga special project dahil kulang daw ang pondo at kailangan na suporta sa AFP Modernization Fund? Nakita ko po yan na post ni General Browner. I think that was last week, na naghahanap sila ng pondo, mag-loan sila sa local banks, magkakaroon ng mga joint venture para lamang matustusan ang mga special project na para po sa pagpapalakas ng ating Armed Forces of the Philippines. Why would the AFP enter into transactions na mangungutang pati sa mga bangko para lamang tustusan ang modernisasyon at pagsulong ng mga kailangang suporta para sa AFP, samantalang may pundo po na kinukuha mula sa kanila? At ito ang dapat may patawag at may paliwanag. Saan ito inilagay? Nila Saldico, nila Martin Romualdez at nila Marcos ang 18 billion pesos na kanilang nirealign, kinuha, at ang karamihan ayon sa ating ulat na natatanggap, ginamit sa flood control projects upang nakawin at durubuhin ang pundo na yun. Klaro ha? So mga kababayan, hindi po totoo na si Marcos at sila Romualdez ay nagmamahal at they gave concern to our soldiers and police. Hindi po nila ginagawa yan.
ginagamit nila ang pulis at mga sundalo, pero ang mga pondo at suporta na nakatakda ayon sa batas at ayon sa aktual na pangangailangan, hindi po nila ito ginagawa nila Marcos. Magkano ba ang parte ni Bronner? Bakit di pumalag doon sa 18 billion na kinaltas? That's a good question, Alimatok. G. Salatar, good evening ka Eric at sa ating lahat. At sa dito po sa ating Facebook, marami po nagme-message. Loan na naman. What the? Sabi ni Sir Nan, what the? Ma'am Emmy, hello! Watching from Vienna, Austria. Okay? So, katakataka na nagtahimik sila Bronner. Ano ang areglo? Yun ang tanong. Dapat malaman ito ng mga sundalo na binarat. Sila po ay tinarantado, pinaikot at pinasakay nila Bronner, nila Marcos, nila Saldico, nila Romualdez, sapagkat ang ibinigay na subsistence allowance ay toothpick lamang kung ikukumpara po sa supposedly appropriated amount of 18 billion pesos. Si Saldico lamang, according to Senator Sherwin Gatchalian, bakit siya nagkaroon ng 50 billion pesos na mga proyekto? Sino si Saldico para makakapag-control at makapagmaniobra ng ganon kalaki na pondo, 50 billion pesos. Samantalang ang modernization fund ng AFP was only supposedly 18 billion pesos, between 18 billion to 20 billion pesos per year. Pero ang dinodurubo kay Saldico alone na kaya niyang paikutin at gamitin ang pondo, umaabot ng 50 billion pesos. Now we can say, si Saldico ang pinakabagman ni Marcos at ni Romualdez. And I agree to Congressman Kiko Barsaga nang sinabi niya kaninang hapon na ang pinakaugat ng korupsyon ay hindi lamang doon nakatanim sa Kongreso, kundi nandun din po sa Malacanang, lalo pa. Ayan. So, klarong-klaro mga kababayan. At si Saldico, hindi ito regular congressman, party list ito. Ibig sabihin po, ang kapangyarihan at abuso na inabot ni Saldico ay hindi niya magagawa kung hindi ito pinag-utos sa kanya na gawin niya yun. Party list, pero ang lakas Arriba Pilipinas, ang umaayaw ay hindi magwawagi. Tuloy ang laban, tutok Kuya Eric. Rain ZR, wag na kayo pumalag AFP at PNP sa amin. Magnanakaw din kami ng pera. Rosel Bareza, ayong gabi ito Eric, watching from Davao del Norte. Thank you Rosel Bareza and Prince Kiel Ladringan and Larry Maambung. Ayan. Ito pa, mga kababayan, baka magugulat kayo. Tinanggal ang Commission on Higher Education chairperson na si Prospero Popoy de Vera sapagkat question niya pala si Martin Romualdez bakit tinanggalan ng 45 billion pesos ang Commission on Higher Education budget na para sa scholarship at mga modernization ng mga computer and other essential tools for learning ng mga kabataan. Tinanggal po ang 65 billion pesos para sa sektor ng edukasyon. At nang tinanong ito ng Secretary sa Commission on Higher Education na si Secretary Popoy de Vera, tinanggal siya ni Marcos. My goodness mga kababayan. Ganon po kalubha itong pinag-uusapan natin, hindi lang flood control. Kung paano binaboy at binalasubas nila Marcos at Romualdez ang gobyernong ito. And then magmaang-maangan, magmagaling-magalingan, magbait-baitan si Marcos. My goodness. In fact, sa kalubhaan ng sitwasyon natin ngayon, pati ang PhilHealth po, napilitan lang si Marcos at sila Ralph Recto at ang mga aliporis nito na ibalik ang 60 billion pesos sapagkat ito ay malamang didesisyonan ng Korte Suprema na idideklarang
illegal, unconstitutional ang ginawang pagkuha sa pondo ng PhilHealth na ginawa nila Marcos at Romualdez. Kaya nga dapat makita natin mga kababayan, at ito po ang problema natin, sapagkat ang mga hilaw na komunista, ang komunistang mga terorista, at ang mga zumbis ng Liberal Party Group at mga Pinklawan, kasama ang Simbahan Katolika, pinipigilan po nila ang pagdaloy ng nagkakaisang lakas ng mamamayan upang magdaluyong ng paniningil at panawagan na Marcos resign now. Hindi nila gustong gawin yon sa isang kadahilanan lamang. Ayaw nila na kapag mag-resign si Marcos, ang papalit na Pangulo at mamumuno ng gobyerno ay si Vice President Sara Duterte. Pero sabi ko, kahit ayaw nila, kapag bumuelo ang pagkilos ng taong bayan at magkaroon ng antas people power na mga pagkilos, kahit hindi pa pumapayag ang Simbahan Katolika at iba pang mga dilaw at pink at mga komunista, kung taong bayan na ang talagang nagdedesisyon na palalayasin sa poder si Marcos, lalamunin ng mga mamamayan itong mga CBCP, itong mga grupo ng dilaw at pink, at mga iba pang mga nagkukunwaring grupo for advocacy, sapagkat ang taong bayan po ang magtatakda kung mag-survive si Marcos o hindi. Ayon. Ferdinand Nodalo Mais. Ang Pilipinas sinahawakan ng mga Illuminati o ng mga deep state that can be possible na ang mga leaders kagaya ni Marcos at mga alipuris niya ay nadidiktahan ng Estados Unidos because of the existence of deep state. Ang deep state po ay parang gobyerno within the government of the United States of America, at ito po ay mga arms contractor na nagpupundo sa mga politiko sa Amerika. Ito ba ay nakikialam sa Pilipinas? Hindi malayo po na ganyan ang mangyayari. Okay? Watching from Ireland. And BBM resign now. Wala delikadesa pag walang DPWH, walang Saldico, pag wala si Romualdez at wala sila Marcos. I agree. Tama po ang inyong pananaw. Lena Marinina Virginia Montes, Virgie Viloria, and Lina Marinina Pinoy from Portugal. Ayan. Kaya, ang pagkakatalaga po kay Secretary Boying Rimulya, walang ibang layunin yan, kundi pagtakpan at ilihis at protektahan pa ang mga mandarambong at mga magnanakaw sa kaban ng bayan habang kanilang babayuhin ng atake ng panggigipit, harassment, ang mga Duterte-aligned na mga personalidad at mga grupo, sapagkat ang objective kung bakit nandyan sa Ombudsman si Boying Rimulya, aside sa pagprotekta sa interes nila Marcos at ng kanilang mga kabarkada at mga kasindikato, ay upang gamitin din ni Boying Rimulya ang poder at kapangyarihan dyan sa loob ng ombudsman na yan upang habulin at durugin nila ang anumang semblance ng political opposition against the current government. Wow! Delia Ong, stressful na talaga ang buhay natin dahil sa mga korap at pulpul na mga politiko. I agree sa inyo po. Rodrigo Digana, cover up ang appointment ni Boying. That cannot be a cover up, I think, Rodrigo, sapagkat may purpose po yan. Ang purpose ay i-weaponize ang ombudsman upang gamitin as attack operation laban sa mga Duterte. So that is not a cover up. Mikmik, God bless and thank you sa pagpapakulay. Cover up kung ginagamit sa pagtatakip at pagtatabon-tabon. No. The purpose of Boying Rimulya appointed to the ombudsman is principally to protect and make Marcos and Romualdez become protected laban sa mga kaso na isasampa involving katiwalian, pangungurakot at pandarambong. Yan ang isang purpose bakit nandyan si Boying Rimulya. Not as a cover-up, but as special operations. At number 2, Charlito Rosales,
Ka Eric, wala nimo gibasa akong comment. Hindi ko man lahat mababasa, Brother Charlito, kasi pag binabasa ko yan lahat, mapuputol ang discussion natin. So, later ko na babasahin, okay? Pasensya ka na. Pangalawa, ang punto ko dito, bakit hindi yan cover up, kundi talagang premeditated. Pag sinabing premeditated, pinagplanuhan po na dyan ilalagay si Boying Rimulya sapagkat gagamitin yan para gipitin, iharas, at durugin ang mga Duterte at mga kaalyado nila. Exactly why Boying Rimulya is targeting Sara Duterte instead of targeting itong mga notorious na mga kawatan ng mga kongresista at mga kontraktor at ang mga kasabwat nila sa DPWH. Ayan. Gold Hunter. Ka Eric, mag-prosper kaya ang impeachment ni Congressman Kiko? Laban kay Bangag, malabo po yun. You have to have, I think, that is 312 kongresista. Ang minimum 1/3 niyan is nasa 120. At least may 120 signatories ka. Hindi kaya ni Kiko Barsaga yun. I think it is more of a media propaganda on the part of Kiko Barsaga na at least may nag-file ng impeachment complaint. Pero kung ito po ay tatanggapin at i-process, malabo. Okay lang ka, Eric, tama ka. Rodrigo Diapana, thank you, Rodrigo. Nelsie Joy Candaba, support po tayo kay Congressman Kiko. 10, 12, 25. Hindi pa po yan mag-people power. That is not the way to initiate people power. People power cannot be initiated by one person alone. Now, support tayo, pero maghanda tayo. Hindi yung isang patawag niya lang, isang tao lang. We need to broaden and reach out to a bigger number of people. Hindi po automatic na kapag nagpatawag si Kiko Barsaga on October 12 ay magkakaroon ng people power. Hindi sapat ang 1 to 2 days sa people power. Depende po yan sa pagkakataon. No? Magandang gabi po, sabi ni Pipe Down. At Lisa Bascon Marino, Ka Eric na ako link old speech Marcos, ikaw na po ang humusga. Later on titingnan ko po yan, Ma'am Lisa. Okay? Sinasabi ni Marcos yata dyan na kung mayroong sa mga anak niya na nakapagtapos sana o nakapasa sa bar o nakapagtapos ng abogasiya, baka daw i-endorse niya bilang kandidato o bilang presidente sa Pilipinas. Pero kung wala, di bali na lang. Mukhang yan po ang speech na yan na tinutumbok po ninyo, Ma'am Lisa Bascon. Boss DI or Boss DTV, support the call to resign Marcos the Jr. Okay? Kusang lumalabas ang people power sa mga tao. Kay Marcos Sr., it takes 3 days. But it took us 3 years more. Pinatay si Noynoy Aquino, nasa Senate siya, August 21, 1983. Pero 3 taon pa po bumagsak si Marcos. Kaya wag po tayong masyadong excited kay Kiko Barsaga. It is not one person that shall call it. Kung akong tatanungin nyo, kapag tumayo sa EDSA si Sara Duterte, ibang usapan yon. Not Kiko Barsaga. But we cannot force the Vice President na siya ang magkumpas ng people power. It is going to be a voluntary commitment mula sa kanya. Pero walang ibang pwedeng mag-deliver ng tao sa ngayon. And nobody is in the position to lead the opposition other than Sara Duterte. Okay? So, thank you, Rodrigo Diapana. Sa tingin ko po, si Kiko Barsaga is just trying to steer the water. Kung baga sa kape, sinusubukan niyang timplahin ang kape. But he cannot be the one to change coffee into tea. It must be a people's undertaking. Protector of justice daw si Rimulya, Ka Eric. Sabi naman ni Tito Soto, ay isa pa yan, si Tito Soto, pinagtatawanan ng taong bayan. Siya po ay isang senador na nababagay sa Itbulaga Show rather than mamuno sa Senado. Okay? Thank you, Cesar. Pipe down, kailangan na palitan ang mga kawatan. Kawawa ang buong bayan. Mangyayari talaga yan. Joy Gardner, mukhang need na talagang mag-ala Nepal at Indonesia para lumayas na ang mga kawatan, oligarkiya at iba pang mga demonyo sa gobyerno, sabi ni Joy. Teodoro Almedilla, cancer yata ang sakit ni Boying.
Oo nga parang similar to leukemia ang naririnig natin. Ang simptomas. Baka hindi na rin abutin yan, ano? I love coffee more than tea, sabi ni Hans Jia. Yeah, lalo na ang jasmine tea, Hans Jia. With Kiko, it's still a pressure to the administration. Yeah, malaking bagay na rin po na may nagsasalita. Hindi lamang po dapat tayo, kundi kagaya ni Kiko Barsaga, may magsalita din po sa loob ng Kongreso. It serves the purpose na may nagyayanig, may nangbubuliglig sa kanila. The Pied Piper, more power to you ka, Eric. Thank you. I love the coffee, sabi ni Hans Jia. Dolina Dex, ka Eric, plan A na ba ang appointment as ombudsman ni Crispin Dahil Remulla? I don't know about it, Dolina Dex, kung ano ng plan E. Pero alam ko po, ang plano ni Marcos at ni Romualdez, manatili sa poder. Lagpas pa sa 2028 kung makakalusot sila. And one requirement for that is for them to eliminate Sara Duterte in the political equation by way of another impeachment trial or impeachment proceeding or by using ombudsman as a weapon. Ayun! Weapon of political persecution and harassment. Para ipitin si Sara Duterte hanggang ma-pressure sila at mag-resign na po siya. Yan! Diyan din po si Eli San Fernando. Naririnig ko rin po yan. Pero ito po ay linya ng mga rejectionist group na dating mga komunista ang kasama nito. Kamanggagawa. I think hindi ko ito inabot sa CPP, NPA, NDF. No? Pero okay rin po na nagsasalita siya. But ang kanyang connection po ay mga grupo ng Trotsky. Yan po ay mga komunista ang orientasyon. Pero wala pa silang NPA. Hiwalay sila sa NPA. At least alam nyo kung anong kulay po ni Eli San Fernando. Kabahagi po yan ng grupo na nagtiwalag at tumiwalag at itiniwalag ng CPP, NPA, NDF. So, yan po ay mga parang kagaya dati ng mga Sanlakas, BMP, Buklurang Manggagawang Pilipino. These are left of center in the political spectrum. Okay? Yan po ay mga kontra Duterte. Ayaw nila ng Dutertismo. Sila po ay nagtatiming na makabuelo para sa sosyalismo at komunismo ang agenda niyan. Sa totoo lang. Ang akbayan may ganon din po pero hilaw dahil wala silang NPA. Okay? May partnership si Bangag sa World Bank until 2031 kaya kailangan nilang manatili sa palasyo. Now, I think ang loan sa World Bank is not dependent to the term of the president. It is on the government. The president is only a representative to the loan. But the loan in international financing group like World Bank at iba pa, Asian Development Bank, hindi po yan dependent sa termino ng presidente. Okay? Ang tatlong itlog na balot, Claire, Bonjing at Erich. Okay mga kababayan, bantayan po natin sapagkat magsisimula na next week itong maniobra ni Boying Rimulya na busisiin daw kung paano ginastos ang confidential fund na ina-allege nila na ninakaw ni Sara Duterte, bagamat yan ay na-cleared na sa Commission on Audit. Okay? Thank you, Parak TV. Paabutin natin ng 100K ang subscribers ni Ka Eric, mga kababayan. Thank you so much. So, bantayan nyo bukas ang update kasi may nakuha tayong impormasyon na kinakalkal na ang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth ni Vice President Sara Duterte. May mga inihahanda na mga pag-imbestiga sa Anti-Money Laundering Council at marami silang hakbang na panggigipit na gagawin kay Vice President Sara Duterte to force her to resign. Kapag nag-resign ba si Sara Duterte, will she be eligible to run again in 2028 kung siya ay temporaryo mag-resign ngayon? Pwede po, pero hindi maganda na mag-resign siya. Ang dapat na mag-resign, hindi si Sara Duterte, kundi si Marcos Jr. Pag-usapan po natin yan Ako yung nagsalita sa EDSA, Ka Eric. Salamat, Parak TV. I appreciate your support. We the people, Ka Eric, tataniman ng mga illegal na bagay ang mga assets ni Sara. Yes, that can be possible. But, don't forget, nagmamasid ang taong bayan.
At kapag dinurog-durog at dinumog-dumog ng sobra-sobrang kaapihan ang mga Duterte, lalo na ang Vice President Sara Duterte, it can turn the tide in favor of Sara Duterte and against Marcos Jr. Sara Duterte, ipanalangin po natin siya sa pinagdadaanan ng pamilya nila. And she needs to be strong, not only for her father, not only for their family, for her children, but she needs to be strong for the country, for the people, sapagkat kailangan po natin ng isang opposition leader that will lead the country and unify our people and redeem our country from the evil government of Marcos and Romualdez. And that leader is Sara Duterte. Siya po nakikita natin ngayon na kayang ipagpapatuloy ang mabuting gawain at ginawa ng kanyang tatay. Let's pray na siya po ay gagabayan ng Panginoon ng lakas at kaligtasan, lakas ng loob at tibay ng paninindigan at talas ng kaisipan. With prayers and the people's support, in our prayers and our support, she will survive. And she can lead and will lead our country to the redeeming stage upang mabawi po natin sa kamay ng mga mapangwasak na puwersa nila Marcos at Romualdez. Maraming salamat sa pagsubaybay